Okay, so mabilis sa BTC. So, check natin kung ano bang stance natin sa current move ng BTC, no? Meron tayong bagsak no na nag-close tayo sa weekly below dito sa sa some sort of range na to, no. Itong part na to, papakita lang natin na mabilis Ito yan Yan. So, medyo nakaharang nga lang. Ang volume natin medyo tumataas ng konti, pero overall pababa pa rin siya, no? Pababa pa rin siya. So may possibility pa rin na may possibility of bullishness pa rin. Pero kung titingnan natin ito sa daily, so merong dalawang meaning tong malaking candle na ito, no? So meron tayong una, pagsasabihin natin bullish, meron tayong push down na malakas, then nag-end tayo ng malaking wick sa ilalim. Malaking wick sa ilalim, no? So generally, merong mga times na, 'di ba, may pinakita kong mga ABC correction na ang C-wave laging mataas ang volume, no? Tapos bigla merong malaking wick sa ilalim na ganito. Pakita natin mga example. Saan ba tayo pwede makakita ng ganyan? ABC correction. So ito, for example, meron tayong pwedeng masabi ditong ABC correction na ganito. Ito, meron tayong A wave, meron tayong B wave, meron tayong C wave. Okay? Makikita natin, meron tayong malaking volume. Pero nagkaroon tayo, after ng pagbagsak natin, nagkaroon tayo ng malaking bounce, malaking wick sa ilalim. Okay? Malaking wick sa ilalim, then maka-expect tayo, pwedeng sign to ng bullishness kasi ending structure ng C-wave. Okay, ng C-wave na ganyan. Okay? Hanap pa tayo ng iba pa, no? So, eto, no, medyo nagkaroon tayo ng sign na pwedeng mag-continue to the upside doon, no? So, nagkaroon pa ng bottoming pattern of some sort to bago nag-continue to the upside. Okay? So, hanap pa tayo. Ito rin, some sort of ABC correction, hindi nga lang siya perfect, no? Actually, dito pa yung hanap tayo na mas maayos, no? Kasi dito tayo nagkaroon ng isa pang volume spike, no? Parang ganito lang no? Pero tayong some sort of A, B, C. Mahina nga lang yung volume, pero mapapansin natin, no? Ang C-wave laging pataas ang volume or malaki ang volume ng C-wave. Then after ng letter C natin, meron tayong wick sa ilalim. Ito, meron tayong wick sa ilalim. Etong titignan niyo itong dalawang candle na ito. Kung pupunta tayo ng 2-day dito, most likely ang itsura niyan, red volume na ganito yung mali, no? Teka. So ganito ang itsura niya na. Etong dalawang candle na to, ito, tsaka ito, kung sa 2 days tayo titingin, ganito ang itsura niyan. Kulay red to, na merong wick sa ilalim. Na ganyan. Kulay red na may wick sa ilalim, mga kalabasan. Parang ganyan yung itsura. Okay? Tapos dito pa lang magiging blue. Green pala, sorry. Blue tuloy. Magiging green ang candle. So, ganyan ang itsura sa 2 days niyan. Ang pinaka-meaning nito, ito, malakas ang push to the upside nang patapos ang ABC correction. No? So, alisin lang natin ito. Hanap pa tayo. Last one. Sa mga correction. Ano kaya to? Meron din tayong ABC correction dito. So, wag dito sa COVID dump, no? Ito. Meron tayong ABC correction rin dito. Ito, meron na tayong A, meron tayong B wave. Di natin sure kung saan banda dito yung B wave. Alisin natin itong fib saglit, Di natin sure kung saan banda dito yung B wave. Baka mali itong drawing ko dito. Baka dito yung B wave or baka dito yung B wave, no? Di natin sure, kaya siguro dito ko nilapag. Tapos sa C wave, mag-aaroon tayo ng malaking volume, no? So, kung pupunta tayo ng weekly dito, most likely, makikita natin yung pag pinaghalo-halo itong mga candles na to, mukhang itsura niyan siguro. Teka, tignan natin, Hindi natin sure kung ano itsura, Zoom in tayo. Yan. Ayun, no? Magkakaroon tayo ng malaking wick sa ilalim. Ito. Ayusin natin ito, Malaking wick sa ilalim. Then, magpo-push up na konti. Tapos siguro dito sa part na ito, mag-aaroon tayo ng bullish divergence. Tingnan natin kung meron. Kung wala, medyo
Wala naman pala, no? Wala. So, siguro sa ano to, sa daily to, may bullish divergence. Tignan natin. Ang layo na naman natin siguro. Nasa ano tayo? Doon tayo sa right side. Dito tayo sa part na to. Yan. So, ano, ang binigay sa atin yung, ano, yung daily na bullish divergence. So, andi dito yung weekly na malaking volume. Tapos dito, paliit yung volume. Okay? Paliit yung volume. Makita rin natin, meron tayong usog natin to the right side saglit ha. Yan. Para hindi tayo naharangan na itong mga, di ko alam kung paano tanggalin ito. Pasabi nga sa ano, sa comment section ko, alam niyo kung paano tanggalin to. Kasi tamad ako mag-research ng pag may, kasi gamit ko Binance ito dati. Tapos lumipat lang ako sa trading view para makita lang yung mga other stuff. Mara yung ano yung S&P tsaka DXY. Mamaya titignan natin ito na mabilis, no? Anyway, so meron tayong bullish divergence dito. Yan. Bullish divergence. With weaker volume dito. Weaker volume sa pag-drop. So makikita natin, no, pabagsak ang volume. Ito, nakuha na natin yung capitulation dito. Humihina na yung volume dito of some sort. Siguro meron tong fifth wave, no? 4, 5 dito sa part na to. Then ito na yung first wave, second wave. Then meron tayong paparating na third wave of some sort. No? So, ganun yung ganun yung meaning ng mga wick to the downside with high volume. Madalas meron tayong ano man tawag dito? Pag nagsi-C wave tayo, at tumataas ang volume at malaki yung wick sa ilalim, like ito, nag-i-indicate ng potential ng katapusan ng bullish ng bearish move. Okay? Pero ito lang yung gusto kong i-point out, no? Since etong push down na to, ang reaction natin to the upside mahina, no? So tingnan natin sa mga example natin kanina kung mahina rin ba ang reaction nila to the upside. Actually hindi, no? So makikita natin, no? Babagsak tayo dito. Ang reaction natin dito almost flat. Then magkakaroon tayo ng isa pang push down dito. Mataas sa volume. Pupush down tayo dito. Magre-react na naman tayo pataas. Mataas sa volume na naman. Okay? Ibig sabihin meron tong bullish move. Itong buong to. Okay? Doon sa nakikita natin dito sa part na to, wala pa, no? Wala pa tayong nakikita. Ang dalawang green natin sa weekly, napakahina. Okay? Ang push up natin, parang consolidation of some sort or continuation pattern na pwede natin masabi. Inverse flag. Na ganyan ang itsura. Inverse flag. Then, pupush down na naman. Ganun yung itsura ng ginagawa ng price ngayon. So, tingin pa tayo sa iba. Yung mga example natin kanina. Ito, meron tayong example dito. Ito, may example tayo dito. Nag-push down tayo. ABC. Yung recovery niya dito, pataas ang volume. Okay? Yung recovery dun sa right side natin, nasa na yun? Ito. Zoom in tayo. Ang recovery nito, medyo pataas ang price, may recovery tayo, pero ang volume pabagsak. Okay? Last one, yung kanina natin pinakita. Ito. So, tignan natin. Nagkakaroon tayo ng some sort of bullish divergence dito. Ang recovery niya pataas. Magko-correct. Ang recovery after ng itong pagbagsak na to, correction ng bullish move na to, no? So mapapansin natin yung bearish move na correction, yung bearish move na correction na to, pahina ang volume. Pero pag continue na to the upside, continue na, makikita natin meron tayong mga malalaking, hindi naman ganun kalaki yan, pero nagbibigay ito ng idea na nagkakaroon tayo ng bullish momentum. Okay? Hanggang sa magkaroon tayo ng malalaking candles na ganito. So,
yung mga reaction natin to the upside after ng drop, ito no, nagkakaroon tayo ng pataas sa volume, babagsak, pahina ang volume, ibig sabihin humihina na ang bears. Pag magpo-push up na naman tayo, yung reaction to the upside, mataas na naman ang volume. Okay? So, nakikita ba natin yan? Ang tanong, yung pinakatanong, no? Nakikita ba natin yung ganong klaseng mga moves sa galaw ng BTC ngayon? Wala, no? Wala. Wala tayong makita. Kasi dapat para masabi natin na tapos na tong drop na to, so meron tayo no, isang indication na possible pwedeng maging bullish. No? Ang pinagkaiba lang netong part na to sa mga previous na examples natin, yung mga pinakita kong examples na babagsak ang price pero after mabagsak ang price ay magre-recover ng malakas or magpo-push up ng malakas. Yung volume niya etong pataas ang volume dito, no? Isin natin to, no? So downwards movement ng price pero ang volume pataas. Ibig sabihin meron tong some sort of completion, then magkakaroon to ng recovery. Yung recovery nito ng napo-bullish, ang itsura niya rin babagsak ng onte pero pataas pa rin ulit. Kakaroon ng mababang pabagsak rin yung volume. So nakakasunod pa ba kayo? Medyo baka nalilito na kayo, no? So ang gusto ko lang i-point out, kapag nagkakaroon tayo ng recovery, dapat ang volume ng green, yung push up natin dapat tumataas din para masabi natin nagkakaroon tayo ng bullish momentum pero wala tayong makita. Okay? So ano kayang gagawin ng BTC sa nakikita natin? May possible na mayroon pang downwards movement to. Okay? So mapapansin natin, no, teka, since may possibility of etong move na to, kung sabihin natin bullish pa rin tayo, masasabi ko kulang pa tong correction na to. Kung bullish pa tayo, ha. So ang itsura niya parang ganito. Kung mapipinpoint ko lang to, yan, dito sa taas, at least minimum hanggang 24,129, no, dito sa area to. At mas maganda kung dito sa mga 22k hanggang etong area to, no, dito sa mga area to. So tignan lang natin na mabilis. Ano nga ba titignan ko? Nakalimutan ko. Wait lang, teka, magbubura lang ako saglit. Ang RSI natin, ayun, RSI. Pupunta tayo ng daily, no? Nasa daily na pala tayo. Wala pa tayong nakikitang bullish divergence. So, ang pinaka bullish divergence lang dito ay ito, no? Kaso hindi pa confirmed to. Hindi pa confirmed the bullish divergence to, na ganyan. Actually, hidden bullish divergence sa tawag dito. Okay? Madalas kapag hidden bullish divergence, pwede itong mag-continue to the upside pero mahina na lang ang push-up na ito. Okay? Pwede mag-continue to the upside. Isa pang higher high dito. Pero mapapansin natin, meron tayong pakita ko lang, meron tayong some sort of ascending channel na maliit dito na parang ganitong itsura. Ganyan. So, generally bearish pa rin to. Kasi mas higher probability na bumagsak to or mag-break to the downside. Okay? So, may possibility to. Napakababa nga lang ng chance sa tingin ko kasi hindi pa tayo makakita ng excuse me. Hindi pa tayo makakita ng volume to the upside. Habang nagre-react to the upside, hindi tayo makakita ng volume. So, sa tingin ko, no, ang movement nito either napakalaking bearish move or meron tayong at least pang around dito sa mga area to. Ito, tsaka dito sa mga area to na target. Ang sunod na pupuntahan nito most likely kung babagsak pa tayo dito sa mga 18k area. Okay? Pag ito na-break pa to, medyo hindi na magandang sign, no? May expect natin baka lower lows. Which is yun yung paparating na mas malalaking move na medyo hindi pa natin natita, pero ando doon yung probability na yun, no? So magandang sign yun kung magkaroon tayo ng some sort of
head and shoulders pattern siguro dito. Kaso meron na ata tayo dito no? Pero hindi nag fruition no? Tingnan natin. So parang ganito ang itsura dapat ng head and shoulders pattern yan. Hanggang dito dapat yan sa mga 40k area no? Kaso hindi tayo nag-push up. So parang diagonal no? Diagonal some sort of. So parang ganito ang itsura. Mula dito hanggang dito. Kung mag-breakout to, sabihin natin abot tayo ng mga 69k area, which is yung exactly dun sa recent high na, hindi naman recent na, ang tawag dito sa ATH natin, nakalabasan no. So ganito ang itsura niya no. Meron tayong shoulder, head, tapos kung babagsak man tayo dito, meron tayo isa pang shoulder, then maaabot tayo ng some sort of head and shoulders pattern na natabingi. May mga ganong klaseng head and shoulders pattern no? Ang itsura niya parang ganito. Nasaan na yun? Ito na inverse head and shoulders ang tawag. Ganyan, 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 tapos magaganyan pang isang pang mas malalim, ganyan, tapos ganyan. Inverse head and shoulders pattern na ganyan. At madalas dito sa mga area to, gakaroon na tayo ng some sort of strength no, strength sa, kasi ito higher low na to no, higher low, at may possibility of of bullish divergence rin to, na sabihin natin ng RSI natin pabagsak yung ilalim pero ito pataas na to. Ibig sabihin meron tayong first wave, second wave, at may paparating tayong third wave. Okay, pero sa ngayon so kailangan maging aware dito sa part na to, sa control ko lang mabilis. Itong part na to sa galaw ng BTC sa ngayon, hindi ganun kaganda no, hindi ganun kaganda. Mapapansin natin, bini-wick down natin to laging itong orange line na to. Paano ko kaya nalaman tong orange line na to? Nakalimutan ko rin kung paano no. Minsan kasi nilalapag ko yung mga makikita ko sa chart na hindi ko matandaan kung sa ko rin nahanap. Kaya natin, ba't kaya doon? Wala akong makikita kung bakit dito ko nilagay yung baka 26k kasi. Wala naman, baka sa 4 hours to. 4 hours. Okay, nakita ko na. Ito. Ang layo niya, no? Meron tayong some sort of resistance dito na ngayon ginagawa natin as some sort of support. Ito ginamit natin sa support, ginamit natin as some sort of resistance, breakout, support, breakdown, resistance, resistance, bagsak, tapos support na naman ng konti, then push up na. Okay, so ganun ulit ang ginagawa natin dito sa area to no. So sa 4 hours merong some sort of support dito. Okay, pero since na-week down natin ng napakaraming beses ay nauubos yung order, yung buy order dito no, buy order, nauubos yan at laging napupunuan ng sell order yan kakalabasan no. So ayun lang siguro update natin. So napag-usapan natin tong takal natin ako ditong S&P kanina. Tingnan natin. Basic na basic lang to no, na meron tayong possible A, B, C, at etong 618 area nagbabounce tayo no. So wala tayong masyadong kailangan pag-usapan dito. Kailangan lang natin bantayan kung magbabounce man to dito, dapat ma-higher high niya tong recent high na to. Okay? So ito siguro sa DXY naman, nasa resistance tayo of some sort. Meron tong parang ang tawag dito, descending channel. Yan, na madalas nagbe-break to the upside. Ilang waves na kaya to. So meron tayong meron tayong possible of A, B, C na ganito, tapos ending diagonal yung C. 1, 2, 3, 4, 5, parang kulang pa to at pwede pang umangat dito. Hindi pa natin sure no, pero yun lang yung una kong tingin no, unang tingin. Possible na mali rin yun kasi medyo medyo ang daming greens nito no. Ito, maraming greens to kumpara dito sa mga to at saka mga to. Hindi natin masabi, pero
Tignan natin kung meron tayong divergence dito. Wala naman tayong makitang divergence. Dito, meron of some sort. Punta tayo ng weekly. Wala rin tayong makitang divergence, no? Puro ano to, no? Puro bearish divergence actually. Yan. Tapos pataas yung RSI natin. Bearish divergence yan actually. So may some sort of continuation to the downside pa to. Possible. Hindi lang natin masabi. So sa ngayon ng DXY, no, medyo may recovery. Ito, makikita natin, no, meron tayong mas maraming green dito kaysa dito sa mga to. Yan. Mas maraming green na madalas kapag ganyan, no, kasi every time na nagkakaroon tayo ng mas maraming green sa DXY, mas powerful yung galawin, no. Ito, for example dito, no, so the green. Ito. Yan, mga ganyan. Sa pa ba pwede? Ito, no? So nagbibigay ng sign of strength. Ang problema lang sa technical analysis, medyo ano to, no? Medyo bearish pa to. Okay? So sa BTC ba, oh sorry, nauntog ko yung mic. Sa BTC ba meron bang sign of strength? Sa ngayon wala eh, no? Wala. Bearish divergence, bumabagsak, tapos meron tayong hindi pa confirmed na bullish divergence, na hidden bullish ito. Hindi pa confirmed to kasi kailangan makita natin mag-curve up to. Mag-curve up tong RSI natin, no? At mag-close ng na-curve up ang RSI. Okay, hindi pa confirmed to. So, ito kailangan mag-green to at mga banda dito sa area to na 27k siguro para masabi natin meron tayong confirmed hidden bullish divergence. Okay? So, ito siguro update natin. Ingat trades. Tayo pa pag-uusap. Wala tayong trading idea. Kasi horizontal range lang ang galaw nito or more like parang puro week up, week down lang to, no? So, nangunguha siguro ng liquidity bago magkaroon ng susunod na malakas na move. At mahirap i-trade yung gano'n, no? So, ayun lang siguro update natin. Ingat trades. GG's boys.